Hi, I'm Mac Tumang, the National Costume Designer of Atisa Manala for Miss Universe. I usually don't do costumes for beauty pageant kasi hindi ako nabibigyan ng chance. So, konti lang yung nakakalam na I do costumes. Pero way back in college, I took up production design. Na-immerse kami sa costume history and costume designing, of course, and costume execution. So, yun talaga yung background ko bago ako naging fashion designer. So, nung sinabihan ako na gagawa ng costume, na-excite ako kasi papapakita ko yung other side of me. Naunang naano yung costume nung si Atisa nag-message sa akin. Sabi, "Dear, can you make my national costume? Kasi ikaw talaga naiisip ko to do my national costume." Bigla ko na-excite. Isa yun sa pangarap ko eh. Kaya nung minessage ako na ito na yung time to do this, parang ganun. Tapos, una niyang sinabi, my concept that I really want is I want to be yung festival queen. Yun yung pinaka gusto niyang makasayaw sa costume. Gusto niya light, danceable, and of course, beautiful and big. So yung sinabi niya yun, bigla kong naisip agad na, oh, matagal lang hindi lumalabas yung traje de mestiza silhouette sa Miss Universe stage. Pag sinabing traje de mestiza, ito yung may baro, may kamisa, may panuelo, may tapis, at may saya. So yun yung una kong ginawang silhouette. Unang concept na present ko sa kanya, syempre, ang gagawin ko, i-mix natin ng traje de mestiza, tapos yung mga festivals ng Philippines, medyo i-mix natin, hindi lang tayo mag-focus sa isa. Una kong naisip na ipasok yung isa sa pinakasikat na character sa nobela ni Dr. Jose Rizal sa Noli Me Tangere, yun si Maria Clara. Kasi si Maria Clara, siya yung parang ideal Filipina during time ni Rizal, di ba? Parang siya yung model as a modest Filipina. So yun yung ginamit ko na character. After nun, yung for the skirt, meron lang akong 3 festivals na kinuha para maging reference sa skirt. So, una kong festival na kinuha, yung Ligligan Parol ng Pampanga. So, it's the Giant Lantern Festival. Yun yung ginamit kong reference for the pattern of the skirt. And then, yung color reference, ang ginamit kong color, ang color ng Pahiyas Festival na nakita ko madalas. For me, it's a color of harvest, mga color ng prutas, color ng gulay. And for the texture, ang ginamit kong reference for the texture of the skirt ay yung Panagbenga Festival. Ang ginamit ko doon ay yung flower float. Yun yung ginamit kong texture for the skirt. Sa top, syempre, para pakita yung heritage natin, I use the most loved material na talagang may pagmamalaki natin na sa atin. Yung pinya material, na very luxurious yung material. Yung details na ginamit ko sa upper part, sa panuelo and the manggas ng traje de mestiza, gumamit ako ng patterns ng palay. Ito yun yung embroidery design. At siningit ko din yung fan shape, mga fan, para mag-connect din dun sa skirt. And then also, to complete the look, I added a stylized paineta sa taas para sa buhok ni Atisa. Mostly gold ornaments na hinuluan ko ng mga vibrant colors. Also, meron mga leaf pattern sa taas para makompleto yung buong look. Ang pinaka-challenge sa pag-execute ng costume na to, unang-una, nahirapan ako sa pag-create ng pattern ng parol. Hindi ako sanay sa paggawa ng parol. So, isa yun sa pinaka-challenge kung paano gawin yung parol pattern at i-translate sa skirt. Then, second na challenge, yung skirt, kinolor muna namin. It's through the process of dye sublimation. So, after nung nakagawa ng pattern, so nag-color testing muna kami kung anong mag-work. Siyempre, with the reference of the Pahiyas colors. So, nung nakita namin na, okay na. So, dun na kami nag-start i-texture. So, yung for the texture ng skirt, ito yung glitter fabric. Kinolor muna namin siya. And then, dinay cut namin, isa-isa. And then, minolde para magmukhang petal. And then, ginupit siya isa-isa. After nun, ready na siya to attach dun sa skirt. So, total ng petals na nagamit namin is more or less 65,000 petals. It was sewn one by one. Actually, nung nag-message si Atisa, I think, kung di ako nagkakamali, August 11 ata nag-message. So after nung pagka-message niya, parang tuloy-tuloy na, I think, parang 3 months. So tapos lahat, halos total ng gumawa, around 15 people. Yes, super hands-on kailangan. Kasi yung patterns ng parol, ako mismo gumawa. I use the computer-aided drafting for the pattern. I even use a special software for the embroidery. First reaction ko nung nakita kong suit na niya, syempre, sobrang tuwa. Kasi parang, uy, ito yung pinagpaguran namin. Parang, wow, sobrang ganda. Ito yun. Ito na yung pangarap ko. Nabuo na. Kaya sana magustuhan lahat ng Pilipino yung hinanda namin para sa kanila.